Yung death penalty to me is the retribution. Magbayad ka. Death penalty. Para sa atin, sa Bible lahat ng bansa should have death penalty. Homosexuality. Saudi Arabia has no criminal code as traditionally the legal system tax fraud. The actual number of people executed in China is considered a state secret, but the execution of liars. The official crimes punishable by death in Iran is associates executions with crimes against humanity may seem like a reasonable use of the demon execution without trial. Yemen is another place where homosexuality is punishable by death. North Korea, public execution. North Korea uses the death penalty for the obvious offenses like Today, there are over 50 countries around the world which continue to use the death penalty. I will have to maybe convince Congress to create something like 30 criminal circuit courts to try drug cases only para mabilisan. And I will recommend to Congress the restoration of death penalty by hanging in public. What I would do is to urge Congress to restore the death penalty by hanging, especially if you use drugs. Automatic yan. Drugs must be stopped. Gagamitin ko ang police pati military to go after drugs. Ang utos ko sa kanila, patayin mo. Ito hindi ka na kailangan matakot. Talagang mamamatay ka, matakot ka o hindi. Because this part of the law says, it is retribution. Magbayad ka sa ginawa mo to the community. That is why I am asking for the reimposition of the death penalty so that I can hang them. Retribution. Kaya na-discourage kang mag-commit ng crime o hindi, iyo yan. Basta nagkasala ka for serious heinous crimes like drug-related crimes. Ngayon ka lang makita dito na ang mga tao sa mundo are reduced to animals. Wala noon. Yung droga, wala yan. I mean, they rape before, but bestial instincts. Dito, 1-year-old, 3 months old, nire-rape, pinapatay, anak ka ng, tapos sabihin nila, wag yung death penalty kasi inhuman. Ano pa bang makita po ng human killing an 18-year-old child, raping her? Death penalty. Isang issue na gumulantang sa ating bayan. Pinag-usapan, pinagdebatihan, may mga tumututol at meron ding sumasang-ayon. Iba't ibang pananaw, opinyon at puro-puro. Sino ba talaga ang tama? Ano ba ang dapat sundin? Dapat bang ipatupad ang death penalty? Maraming katanungang dapat sagutin. Mga katanungang maaaring makapagpaliwanag ng tunay na kahulugan ng parusa hikay. Magandang umaga po. Samahan ninyo ako at tuklasin ang mga team sa likod ng death penalty. Ako po si Frederick Nativo at ito ang The Reporter. Taong 1950 sa ilalim ni Pangulong Garcia, sinimula ng parusang bitay sa Pilipinas sa pamamagitan ng silya elektrika. Ngunit nakasaad sa 1987 Constitution sa Bill of Rights na hindi dapat parusang bitay ang pinakamataas na hatol sa isang nagkasala.
Taong 1993, muling binuksan ang parusang bitay sa ilalim ng Administrasyong Ramos sa pamamagitan ng Republic Act 7659. Ikasyam ng Pebrero taong 1999, noong buwan ng Marso taong 2000 nang sinuspinde ni Pangulong Estrada ang parusang bitay dahil sa pagdiriwang ng Christian Jubilee Year. Muling ipinatupad ang parusang bitay sa ilalim ni Pangulong Arroyo. Lahat ng bansa dapat may death penalty. Bakit po? I can explain that properly, word by word in the Bible. Death penalty is approved by God. Para po, para ma-prevent yung crime. No. Kumbaga, ang ibig sabihin, nandyan naman yan sa Bible kung ano yung decision ng government, hindi yung presidente o sino man na nakaupo dyan. Hindi sila may decision, kundi yan, kung ano yung decision ng government, ano yung batas is approved by God. Kung basahin mo yung Romans 1, di ba sa book of Romans 1, Romans 13 verse 1 to 7, makikita mo dyan na yung about sa government, yun, about government death, ganyan. Talagang yan, basahin nila po ulit yan, malalaman nila, oy, maganda, ano pala yan. Pero, isa lang may problema sa atin. Ano? Yung judiciary natin. Yan ang problema natin. Pero walang problema. Dapat ang death, may death penalty sa bansa natin. Dapat yan, ano. Pero ang problema lang, wala tayong, hindi masyadong, I'm not criticizing the judiciary natin. Hindi ko nag-criticize, pero marami kasi, ang problema natin, marami kasing mga inosente na nakukulong. Paano naman yun pag nandisintensyahan sila ng death? Tapos walang pambayad ng abogado. Hindi maganda yung walang pambayad ng abogado, hindi maka-afford ng pambayad ng abogado, so makukulong na lang. Akala naman siguro nila itong mayor ng Davao, bubo. Oy, nako, ginoo ko. Now, itong death penalty. Hindi nila nakuha eh. Sabi nila, meron naman tayong death penalty noon. Sabi ninyo, it would deter or to prevent or discourage criminals from committing serious crimes because there is the death penalty in the law books of this country. Meron tayo hanggang inilift. Tapos, dito sa side is retribution. Dalawa yan eh. Positivist theory, pati itong classical. Ako, ang pagkatao ko, I believe in the retribution. Why? Magbayad ka. Anak ng, pag may pinatay ka, o tapos ni-rape mo, dapat magpakamatay ka. Magbayad ka. Dito sa kanila, it will not deter. Sabi nila, Duterte, meron man tayo noon, wala man nangyari. It did not prevent, obstruct, or deter persons, criminals from committing crimes. Correct. Why? Because it was not implemented. Kaya, ang tao magsabi, death penalty, wala yan. Hindi pina-implement yan eh. Ansok, iyan ang hindi pumasok sa utak ng mga putang ina. Pag ako ang pinagbigyan ng Diyos maupo dyan, mismo ang Diyos iiyak yan, tignan niya. Ang imahe ng pagiging matapang at bangis ni Mayor Duterte. Aod, dili madani kadlok. Ay, di pumatyon tamo. Tapang at malasakit. Duterte! Ang gawain niyo, Presidente? Ubos yan lahat, itatapong ko yan sa Manila Bay. Ipakain ko yan sa isda para tataba ang mga isda dyan. Yung mga kriminal, isali ko na yung mga corrupt sa gobyerno para isang ratsada lang. Bigyan ko ng bingwit ang mga putang ina. Tarog to putang ina, sipain kita na, tinatanong kita. Putang ina mo, bakit ako magastos ng elektrisidad para patayin kita? Putang ina. Putang ina. Tingin-tingin sa akin, Gitsi. Putang ina mo. Magpalayo ka. Kaya, putang ina mo. Puta, maraming biyuda. Bullshit ka, boy. Yung gaga ka ba? Fuck you. I don't give a not to it here in the city. Ako, hindi lang sampal inabot noon. Putulin mo yung otin mo. Patayin ko kayo na.
Bayot! Pao. Yun sa Manila. Sa Muntinlupa, more than 1,000 na daw naka-standby dyan. Sabi ko, hindi problema yan. Magpatay ka lang ng 10 araw-araw, tapos yan. The penalty is death, period. Wala nang reclusion doon. What do you think is happening to this country? I'm the only local official openly talking against drugs. I am as frustrated as you.